lagi nating tatandaan ng lahat ng ginagawa natin, ito ay para sa Panginoong Diyos. At ang pagpunta natin sa church, wala na tayong ibang reason, katulad ng sinabi ni Sister Josie, na wala tayong ibang intention na kundi maliban kay Kristo. Kaya lahat ng ginagawa natin, mapa-offering, mapa-praise, mapa-worship, pag magtulong-tulong man tayo sa body dyan sa church, gawin natin ito for the Lord. Kasi siya po ang chief shepherd. Okay? Siya po ang totoong pastol natin. Kaya maging committed tayo sa Panginoong Diyos. Ito sa nakita kong ganito na sistema po natin, mas malalim ang paglago natin. Kasi you have to be responsible, accountable tayo sa ating relationship sa ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Pwede naman pasaway, pwede naman mabuhay sa mga wala namang hindi naman kami araw-araw diyan, 'di ba? Pero ito ang inaano natin pag nakukuha nyo ang heart natin dito na ang pastol natin ay si Kristo. He is the great shepherd. Kaya lahat tayo committed sa kanya. At syempre of course, kailangan din natin ang human effort, 'di ba? At nandito naman po kami anytime. Kaya may mga nagfa-follow up sa inyo na mga SOD student po natin. So hindi namin napapabayaan yung human effort, pero yung effort ng Diyos, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Okay, yung pagkilos ng Diyos sa lahat, yun ang pinakamahalaga. Kaya sana kahit wala kami dyan, nandyan man kami o wala kami dyan, accountable tayo palagi sa ating Panginoong Diyos. Kaya yun po, kaya may nagfa-follow up naman po sa inyo, nagre-remind ng mga services natin, yung mga Bible studies, mga prayer meeting. Okay? At meron pa yung mga iba kahit na nasa ano pa lang, katatapos lang ng post encounter ay na tumutulong sila na nagre-remind kayo sa bawat isa. So kaya nabubuo ito dahil sa biyaya ng Diyos. Okay? Kaya lahat tayo accountable, lahat tayo sana ay responsible. Maturity kasi yun po ang maturity. Okay? Kasi minsan nasanay tayo sa spoon feeding, nasanay tayo yung may mambebebe sa atin, may magpapamper sa atin, yun ang nakasanayan natin. Pero sa paglago natin sa Panginoon, hindi. Dahil bakit? You have to be accountable. Either magtampo ka, sundin mo ang tampo, or magpatawad ka. Di ba? Sa maturity, pagka gusto nating mag-mature, nagpapatuloy tayo. Pinipili natin kahit walang magkukonvince, kahit walang magdidikta sa iyo na pastor o leader, kundi dahil ginagawa mo sa Diyos, dahil mahal mo ang Diyos, pinipili mo sa sarili mong kalooban, pinipili mo ang magpatawad, magpakumbaba, 'di ba? Sikapin mong manalangin araw-araw, gawin mo yung devotion mo kasi ang pagsunod sa Panginoon ay ito po ay kusang loob ito. Isa hong desisyon sa araw-araw na ginagawa po natin na makasunod po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy sana tayo, lalong-lalo na mga nag-EGR, mga nagpa-refresh, sana ho patuloy na refreshing ito. Huwag nating hintayin na darating tayo muli, hinihintay na naman natin ang isang retreat. Sana ho talaga po tayo ay sa araw-araw maging committed tayo sa ating Panginoong Diyos. On fire tayo sana palagi na hindi kunting bagyo, hindi kunting discouragement, sumusuko po tayo, umaatras po tayo, a-absent tayo, pero hindi, nagpapatuloy tayo, pipiliin natin ang magpatuloy. Kasi ang sino mang maging tapat hanggang sa wakas ay maliligtas, sabi niya sa Revelation. So yun po, regards daw, sabi ni Pastor Larry at ni Pastora Marlene sa ating spiritual parents dito po sa Mother Church po natin sa Austria. Okay, so yun, at ang ating pamagat ngayon, breaking spiritual stagnation. So yun po ang ating preaching sa oras na ito, na patuloy sana na ma-break yung mga stagnation natin. Huwag tayo may stagnan sa isang lugar, huwag tayo may stagnan sa isang lugar na kung saan tayo ay marirelax, mako-comfort, kundi sana patuloy at tuloy-tuloy sana po tayo. Okay, andyan na ba ang aking Ako bang mag-share? Okay. Yan, okay lang ba? Nakikita ba natin? Okay. Yan, Revelation 3 verse 15 to 16. I know your deeds, sabi niya dyan. Si Jesus Christ mismo nagsasalita dyan, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, di ba, sa Tagalog, maligamgam, di ba, ang maligamgam ay hindi makakaano ang maligamgam, comforting kasi ang maligamgam. Yung parang hindi ka malamig, hindi ka mainit.
Okay, so hindi ka nakaka-therapy kumbaga sa tubig, no? Ang malamig na, grabeng lamig ng tubig, nakaka-therapy. Pero sa mainit na tubig, nakaka-therapy din yan. 'Di ba? Pero yung maligamgam, parang nagsamang malamig at mainit. Okay, for comfort lang po yun. So pero ito po, kaya bakit ayaw ng Diyos ang maligamgam na Kristiyano? Kasi bakit? Yung maligamgam, yan po yung naka-neutral palagi. 'Di ba? Ayaw niyang makasakit ng iba, ayaw niyang makaano ng iba, kaya neutral. Okay, ayaw niyang makasakit, ayaw niyang mag-take ng risk, ayaw niyang makaano kasi baka may sasabihin ng iba. 'Di ba iniingatan niya ang sarili niya, kaya lang stagnant siya. Ang ganito, ang lukewarm Christian ay stagnant siya. Kaya hindi siya makaabante. Okay, so tuloy natin yung verse. Okay, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Sa Tagalog, nalalaman ko ang iyong mga gawa. So alam niyang ginawa natin kahapon, kahit yung sinabi mo pala kanina, yung tinignan mo pala kanina, last 3 minutes, alam ng Diyos yon. Okay, sabi niya rito, gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ang nais ko ay maging malamig ka o mainit. Okay? Kaya nga, sapagkat ikaw ay maligamgam, okay, hindi malamig o mainit, isusuka na kita mula sa aking bibig. Yun ang matindi pagka sinuka tayo ng Diyos. Okay? Pero ngayon, nasa biyaya pa tayo. Nasa time of grace pa po tayo. So, pwede pang manumbalik sa Diyos. Pwede pa, bukas pa ang pinto, hindi pa sarado. Okay? Alam nyo naman ng Diyos, kahit sa Old Testament, nagsasarado din talaga siya ng pinto. Okay? Sinarado niya yung karagatan sa pulang dagat through kay Moses, di ba? Sinarado niya yung barko ni Noah. Meron bang hanggan? Even the grace today, one day, magsasarado yan. Maghahanap ka ng salvation, wala. Kasi bakit? Kasi sarado na yung biyaya ng Diyos. Okay? Sa time ng Great Tribulation, walang biyaya ng Diyos, puro pahirap doon. Kaya ang salvation doon, mahirap. Ang salvation, hindi siya by grace. Ang salvation by cutting head. Diba? Ng tao. Kaya pagka hindi mo isusuka si Kristo, hindi mo i-deny si Kristo, okay? Puputulan nila ang ulo mo. Kaya lang maliligtas ka. Kaya lang putol ang ulo mo. Ang hirap. Diba? Pero ngayon, wala man lang biyaya lang, conviction lang ang kailangan, response lang ang kailangan natin ngayon. Kaya napaka-importante na mapaalalahanan natin ang ating mga sarili at lalong-lalo na ang spiritual na paglakad po natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya wag nating pabayaan na ma-stagnant po tayo. Katulad ng nag-EGR na kayo, nag-refresh na kayo. Kaya tapos babalik tayo, wala kang binago, babalik ka din. Babalik ka sa dating hindi nagde-devotion, hindi nag-church, hindi mag-aatin ng Bible study, yung pampaapoy ba sa spiritual natin, yung panggatong sa spiritual natin, napapabayaan pa rin natin. Bumalik tayo sa katamaran spiritual, bumalik tayo sa next time na lang, bumalik tayo sa marami pa namang Sundays, di ba? Bumalik tayo, wala, hindi magpapatuloy ang init natin. Hindi tayo mananatiling mainit. Sana manatili tayong mainit sa Diyos. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ay sadya sa last days ganito, maraming maging lukewarm. Kaya nagwa-warning si Jesus para hindi niya tayo saraduan mamaya, hindi niya tayo i-reject later on, kundi tayo ay patuloy sanang malamig o patuloy sanang mainit. Okay? So sa Panginoong Diyos, ibig sabihin kapakipakinabang tayo sa Panginoong Diyos. Hallelujah, Jesus. Okay, sabi niya dyan, what is spiritual stagnation? Sa 5:12 ng Hebrews, in fact, though by this time you ought to be teachers, okay? You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Okay? Anyone who lives on milk being still infant. Kaya yung mga pabebe pa ay being still infant. Talagang pabebe pa spiritual. Is not acquainted with the teaching about righteousness. Kaya napakaliwanag ang salita ng Diyos. Is not acquainted with the teaching about righteousness. Kaya makikita nyo, after tayo sa righteousness. Hindi tayo after para magbawal kung ano yung mga gusto ninyong kainin, gusto ninyong inumin, o pakialaman ang mga finances ninyo, kundi ang itinuturo natin sa inyo,
turuan tayo sa teaching ng about righteousness. Okay, mapa-relationship, ayaw ko makialam dyan. Pero pasensya na kayo kasi ito ang salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Biblia para bakit mabuhay sa righteousness of Christ. Hindi na sa relasyon na gusto natin, kundi sa relasyon na gusto na ng Diyos. Okay? Hindi na yung lifestyle na gusto natin, kundi yung lifestyle na nagusto ng Diyos. So napaka-importante po na ang ating mga spiritual ay huwag manatiling infant, huwag manatiling pabebe. Okay? Sana pa-mature na tayo. Kasi pag nagmamature kayo, lumalakas ang iglesia, tumatatag ang church. 'Di ba? Kaya tignan mo, pagka immature tayo lahat, hindi lang naman sinyong isa, nawala ka naman, nagtampo ka naman. 'Di ba? Kinorek ka lang ng saglit, nawala ka na naman, nanlamig ka na ulit sa Panginoong Diyos. Sana ho, tayo po ay patuloy na lumago. Kahit wala po kami diyan, wala sa amin ang paglago. Ang paglago nasa iyo at nasa Diyos, nasa commitment natin, nasa pagsupil natin sa ating mga gusto ng laman. Kaya be accountable, 'di ba? Be responsible sa ating Diyos na tumawag sa atin, na nag-born again sa atin, na lumikha sa atin, na nagbigay ng buhay, nagbigay ng mga giftings, abilities na meron tayo, 'di ba? Kaya be accountable sa kanya. Hindi na natin pwedeng gawin yung gusto kasi natin kasi hindi na tayo boss ang ating sarili, kundi siya na ang boss. Hindi na tayo ang nagmamay-ari sa buhay natin, kundi si Kristo na ang nagmamay-ari sa atin. Kaya sana yung binigay niya na katawan mo, gamitin mo for His glory. Okay, so 14, but solid food is for the mature. Okay, who by constant use have trained themselves to distinguish good and evil. Kaya bago ka magdesisyon sa isang bagay, okay, nagbabawas ba ito ng aking pagsulong sa Diyos, pag-init ko sa Panginoon, o hindi ba ito nakakapanlamig sa aking pamumuhay? Okay? Yung bang hindi ko pag-attend ng ganito ay baka mawawalan ako, baka manlalamig yung faith ko. Di ba? Dapat tinatanong natin, ang mature believer, sabi niya, solid food is for the mature. Okay? Who by constant use have trained themselves to distinguish. Kaya you have to train yourself. Okay? Of course, wala kami dyan. Kaya lang, okay, you have to train yourselves, okay, to distinguish good and evil. Mabuti po ba ito? Ikakalapit ko ba ito sa Diyos o ikakalayo ko? Yung bang relasyon na inaalagaan ko na ito, naglalayo ba ito sa akin sa Panginoon o naglalapit ito sa akin sa Diyos? Kaya kung may karelasyon ka, umayos tayo. Para bakit? Yung relasyon na yun, nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Hindi nakakatisod, hindi nakakaano, di ba? O hindi nakakabawas sa ating devotion sa ating Panginoong Diyos. Kasi first and foremost, mahalin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay at area ng buhay natin. 'Di ba? So susunod na lang yung mga bagay-bagay na wants natin, 'di ba? Pero nga napaka-importante kung gusto nating mag-mature, kaya tayo minsan may mga ganito na sitwasyon at unique ang mga sitwasyon natin minsan, pero effective yan for your growth. Effective yan for your maturity. Inalaw yan ng Diyos for you to mature. Okay? Kaya may mga makulit para magpasensya ka. Kaya may makulit na kaibigan mo para bakit magpakumbaba ka na lang. Para ma-practice mo ang makipag-peace, para ma-practice mo ang humingi na lang ng tawad. Kaya may mga kaguluhan minsan sa ating mga buhay, sa finances natin, para bakit? Para tayo po ay mag-budget. Okay? Hindi lang po ang pagbabudget, ay hindi lang po ang pagta-tithes, okay, ay pagpapalain tayo ng Diyos. Yes, nandun na tayo sa Malakay 3:10 na sinabi, ang tithes and offering kanina. Siyempre, nagta-tithes tayo, kaya lang nagbabudget din tayo. Okay? Hindi yung nagta-tithes ka, kaya lang bulagsak ka naman, hindi mo naman hinahandle ang mga pananalapi na bigay ng Diyos sa iyo. Wala din yan. Kaya napaka-importante, umayos tayo sa lahat kasi ng area. Hindi lang yung isang area, hindi lang itong isang kamay. Sipin mo, itong kamay mo lang na kaliwa, yan lang ang pinapalaki mo. Di ba? Weird. Di ba? Parang ano ka, Frankenstein, no? Di ba? Parang parang kang isang tao na maliit yung katawan mo, pero meron kang isang malaking kamay. Di ba? Parang hindi proportion, no? So, ganun din po sa spiritual po natin. Kaya kung sa relationship, sa finances
finances natin, sa lahat ng mga areas ng buhay, pagpapamilya mo, wag naman puro prayer ang gagawin mo. 'Di ba? Awayin mo ang mga pamilya. Wag kayong magsalita. Nagpi-pray ako. O, 'di ba? Pamilya mo 'yan eh. 'Di ba? Kailangan balanse. Ibig sabihin ay napaka-importante yung binabalanse natin lahat, ang spirituality, ang pagpapamili, 'di ba? Ang pananalangin at ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag ka puro prayer, kailangan magbasa ka ng Biblia. Huwag ka naman puro Biblia. Okay? Without the Spirit, you cannot understand the Spirit. You cannot practice. You cannot live out the Word without the Spirit, the Holy Spirit of the Lord. Kaya we need the Spirit, we need the Word, but we need the Spirit. Okay? Huwag ka masyadong spiritual na walang Word. Delikado yan. Okay? Mapupunta tayo sa kulto. Okay? Huwag ka naman puro Spirit na walang Word. Dapat yung Spirit, yung nasa-sense mo, na-vision mo, na-hear mo na voice through your Spirit, di ba? Conviction ng Holy Spirit. It must be backed up by the Word of the Lord, the Bible itself. Okay, so sabi niya rito, spiritual stagnation is a state where a believer stops growing. Okay, becoming spiritual dull, nagiging mapurol, yung sharpness mo dati, nagiging mapurol na ngayon, hindi ka na pinapalampas mo na lang yung conviction ng Diyos. Okay, inactive or complacent. Okay, inactive, walang action. Okay, complacent na. Tayo nakampante na lang tayo. Okay naman, hindi naman ako nanlalamig, hindi naman ako nawawala sa Diyos. 'Di ba? Di baling once a month na lang ako pupunta sa church. 'Di ba? Kasi hindi naman ako nakakalimot. Okay? So hindi ko sinasabi na kayo 'yon, kaya lang ang sinasabi natin, ang sinasabi natin ay makita natin ito. Okay? Na marami tayong minsan sa Panginoon na hindi natin maamin na tayo nanlalamig. Okay? Pastor, hindi naman ako nanlalamig ha. Pupunta naman, hindi naman ako nakakalimot. Hindi niya sinabi sa Biblia, pagka hindi mo nakakalimutan ng Diyos, ay okay ka na. Ang sinasabi ng Biblia, don't neglect ang fellowship together sa Hebrews 10:25, 'di ba? Huwag nating kaligtaan, sabi niya ganon, encouraging siya. Okay, kaya lang frankly, directly talaga ang Biblia, hindi siya paligoy-ligoy na katulad ng tao. So yun po, kaya napaka-importante, yung stagnation sana natin, maagapan tayo sa pagiging stagnant. Kasi walang biglang umalis sa church, kundi na stagnant siya, either nagsimula sa isang maliit na tampo, maliit na galit, maliit na natisod sa iba, natisod sa subo ng iba, sa halakhak ng iba, sa boses ng iba, 'di ba? Naatisod sila, kaya naalagaan 'yon, hindi humingi ng tulong. So sana matutulungan natin 'yon pag tayo po ay nag-voice out sa tama. Okay, kung may pagkakamali ng iba, lalo ng mga kapatiran natin sa church, kasi ang church natin is not a perfect church. This is laboratory. Okay, laboratory ni Lord ito para kayo ay i-repair, ako ay i-repair, lahat ng tao dito sa church nire-repair. Kaya lahat potential tayo na makasakit sa bawat isa. Tanong, ang pagka nakasakit ba tayo? Pagka ba may humingi ng tawad sa atin? Pagka ba may magsabi nakasakit ka? Are you willing na ayusin? Or are you willing na pagtakluban? O ipaglaban ang ating depensahan ang ating pride? Okay? Mas after sana tayo sa kapayapaan. Mas after sana tayo sa pagkakapatiran. Okay? So yun po, para hindi tayo ma-stagnant. Kasi minsan, yan ang mga pintuan ng stagnation ng spiritual life. Loss of hunger for God's Word. Compromise life. Okay? Routine without relationship. Hindi na number 1 si Lord. Number 2 na. Number 3. Yung iba, last na si Lord. Hindi na first. Kundi last na si Lord, yung walang-wala na, nasukol lang siya, kaya lang wala na siyang mahingian ng kaya ang Diyos na lang ang kanyang pupuntahan. Kung hindi pa umabot sa end of the rope ng kanyang buhay, ay saka hindi pa rin talaga kusang So hindi po natin kailangan masaktan bago tayo matuto. Hindi mo kailangan masugatan pa sa finances bago ka mabago. So pwede tayong magbago na, masakit man sa atin, pero mas masarap yung pag ang Diyos nagkonbikta sa atin, binabago natin agad. Mas masakit kasi pag gumamit ng Diyos ang tao na mag-correct sa atin. Anong gusto natin? Direct na ba? Gusto ba natin yung kinonbikta tayo ng Diyos? Ay, sorry Lord. Oo. Sige, mag-sorry ka sa asawa mo. Sige, gawin mo agad, sorry, asawa.
Patawarin mo ako sa boses ko kaninang umaga. O, di ba? So, pag sinusunod mo ng ganon, mabilis ang growth. Hindi ka mai-stagnant. Kasi bakit? Walang naiipon na pambara para ma-stagnant yung daloy ng Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Kaya, ano pa? Comfort in spiritual immaturity. Minsan nako-comfort tayo sa mga immaturities natin. 'Di ba? Kaya mga kapatid, 'di ba? Napapagod tayo lahat. 'Di ba? Napapagod ang physical natin. Totoo 'yun. Naintindihan ko kayo. May 3, 4, 2, whatever, isa na anak, meron man tayo siguro. Meron tayong dahilan eh. 'Di ba? At ang dahilan natin ang gaganda. 'Di ba? Walang masasabi ang Diyos. 'Di ba? Kaya lang nagdi-drift away. Kaya lang bumababa unti-unti. Kaya lang habang dinidepensahan mo 'yon ay hindi mo namamalayan bumababa ng bumababa yung desire mo sa salita ng Diyos, yung desire mo to worship, yung desire mo to fellowship with the other believers, yung desire mo sa spiritual bumababa. Yun ang problema doon. Kaya napaka-importante na bantayan po natin para hindi tayo pumunta sa spiritual stagnation. At kung mangyari man ito, ma-break natin ang spiritual stagnation sa buhay sana natin. Okay, katulad ni Samson, sabi niya dyan, as slow drift away from God. Samson was chosen by God before birth to deliver Israel from the Philistines. Sino yun? Okay. Samson was chosen by God before birth to deliver Israel from the Philistines. He was given extraordinary strength. Kaya di ba may sobrang grabe yung lakas, physical strength na binigay ng Diyos. Okay? But over time, he became spiritually complacent and repeatedly compromised his calling. Sa Judges 16 verse 20 sa kwento po ni Samson, dyan po nakalakala po yan. Pwede nating basahin yan. Yung kwento, the story of Samson. He did not know that the Lord had left him. Sa dami ng kanyang mga compromise sa kanyang buhay, naglaro siya sa relasyon, katulad ni Delilah, na-Delilah siya, diba? At naputulan siya ng buhok, okay? Kumain siya sa mga patay, okay? Patay na hayop, kumuha siya ng hani doon nung siya'y napagod, okay? At saka pumunta siya, kumuha ng asawa niya doon sa mga kalaban. At kapag isa kang Nazirite, diba? Ang vows ng isang Nazirite, 4 yan. Huwag maputulan ng buhok, huwag kumain ng mga sa karkas o malapit sa corpse or bangkay, okay, yung mga patay na hayop, okay, at huwag siyang kumain sa mga offer sa kalaban, okay, mga pagkain na na-offer, okay, tapos yung isa pa, huwag siyang kumuha ng asawa niya doon, dapat doon sa kalahi niya kumuha. So ito ginawa, nilabag lahat ito ni Samson. Kaya nawala talaga yung kaya si Samson napaglaruan siya ng kalaban hanggang sa nakulong siya doon sa gilingan ng bato. Diba? Kaya nanggigiling na siya, tapos bulag pa siya. Diba? Pero ang maganda kay Samson, na-revive siya sa gilingan ng bato. Okay, hinambol siya ng Diyos doon. Kaya yun ang nangyari kay Samson. Hindi na malaya ng mga Palestino, bumalik yung devotion, bumalik yung vows ni Samson doon sa loob ng gilingan. Tumubo muli yung buhok niya. Okay? Tapos yung devotion niya, bumalik sa Panginoon. Okay? Talagang nagkaroon siya ng naibalik yung intimacy niya sa Panginoon. Kaya bumalik muli yung lakas. Yung lakas na huling bigwas ng lakas na bigay ng Diyos sa kanya, ay sabi niya, ituro niyo sa akin kung saan yung dalawang poste. Diba? Kaya yung dalawang poste, itinulak niya, gumuho lahat yung buong building ng mga kalaban. At mas marami siyang napatay na thousands ang mas napatay niya kaysa yung 1,000 na napatay niya sa pangalan ng asno. So yun po, nung na-revive si Samson, ito naman ang maganda, pag na-break natin ang mga stagnation sa buhay natin, mas maapoy tayo kaysa sa dati. Mas mabunga tayo kaysa sa dati. Okay? So yun po, kaya yun po ang gusto natin. Ayaw natin ma-stagnant. Gusto natin, break natin ang stagnation para tuloy-tuloy tayo. Kasi bakit? Marami pang kaluluwa na maipasok natin sa kaharian po ng Diyos. Kaya lang kung ma-stagnant tayo, hindi
tayo magagamit ng ating Panginoong Diyos. Okay? Some signs of Samson's spiritual stagnation, ignored the repeated warnings. Okay, maraming warning. Okay, minsan nagwa-warning din kami. Siyempre, kung gagawin mo ito yung mangyayari sa'yo. Maraming hindi nakikinig. Gusto nila yung hard way. Okay? Ang gusto ng Diyos, soft way lang sana eh. Di ba? Kaya tao gusto niya hard way. Kailangan masaktan bago matuto. Sana kung ito na po ang gusto natin. Sana gustuhin na natin yung makuha tayo ng conviction. Okay? Play with temptation. Naglaro. Kaya lahat ng mga naglaro sa apoy, maraming napaso. Okay, relied on past victories instead of present obedience. Assume God would continue blessing him regardless of his choices. Kaya yan ang gusto ng spiritual stagnation. Gusto natin, bless tayo ng Diyos kahit kaliwas na yung buhay natin. Kahit hindi na tayo nagbabasa, hindi na tayo nagpipray, hindi na tayo nagpipilish. Ang gusto pa rin natin, bless tayo ng Diyos. Kahit na masama ang ginagawa natin, gusto pa rin natin langit. Gusto pa rin natin tayo saved. Diba? Pero tinawag tayo ng Diyos, maligtas tayo, pero mag-remain tayo na faithful. Diba? Mag-follow tayo as a sheep, because He is the shepherd. Sabi niya sa John 10:27, anong sabi niya doon? Ang sabi niya doon ay, my sheep knows my voice. Okay? And they follow me. Kaya pagka naging anak ka ng Diyos, naging sheep ka ng Diyos, at siya ang shepherd mo, okay, will follow Him kasi you know His voice. Kaya may voice na nagpapasunod sa iyo. Mayroong boses ni Kristo. Dito ka, magpatawad ka, magpakumbaba ka na lang. Kaya pag tunay na anak ka ng Diyos, marunong kang sumunod sa voice na yun. May voice ang Diyos. Kaya hindi ko trabaho magbawal ng bisyo, magbawal ng mga mali sa buhay natin, kundi i-share ko ang salita ng Diyos at bahala ang Panginoon na magkumbinta. Kasi the word itself ay siya po ay word of truth. Ano yung truth? Yan po, the truth will set us free, sabi niya sa John 8:32. Kaya yung truth, yan lamang ang makakapagpalaya sa iyo. Kaya pag ang Diyos nangusap, ang Diyos kumatok, kapag Diyos ang nagconvict, alam niya, hindi mo mabobola ang Diyos. Okay? So yung po ganun ang nangyari kay Samson, 'di ba? Kunting pag-compromise lang. Kaya lang nabola siya, kaya lang napaglaruan siya ng kalaban. Kaya sana po, huwag sana tayo mapaglaruan ng kalaban. Okay? Piliin natin sana ang tama. Okay. Hallelujah, Jesus. Wait lang. Yeah. Spiritual drift begins with small choices. Okay, 1 Corinthians 15 verse 33. Bad company corrupts good character. Kaya mag-ingat po tayo, mga anak ng Diyos. Okay? Mag-ingat po tayo kasi bakit? Bad company corrupts good character. Kaya kung gusto mong maging chismosa, sumama ka daw sa mga chismosa. Kung gusto mong maging addict, sumama ka daw sa mga addict. Pagka gusto mong magiging sugalero, sumama ka daw sa mga sugalero. Pero kung gusto mo maging pastor, sumama ka sa pastor. Tingnan mo, mapapabuti po tayo. Kaya mamili tayo. Okay? Hindi ko pinagbabawal na tayo sa mga friends po natin kahit hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Maganda nandyan ka, pero to minister, pero to give the light, the word, to give the hope, the blessed hope, the word of God para sa kanila. Pero yung dadalhin ka na sa masama, dadalhin ka na sa dilim, ay huwag kayong papayag. Dapat may boundaries tayo. Okay? So yun po, kung magpupuyat sila ng inuman at hanggang alas 12 sila ng gabi, ay sabihin mo, hanggang alas 5 lang ako, hindi ako pwede sa puyatan. Puyatan sa ganyan. Pero kung mag-praise and worship tayo, pwede ako. Pero sa pagpuri sa Panginoon, pwede ako. Pero kaya magkaibigan pa rin tayo, kaya lang,
Okay, hindi na ako makagawa ng ganyan, kaya nire-respeto ko kayo, respetuhin niyo rin ang desisyon ko. Dapat alam mo ang boundaries mo. I-explain mo sa kanila. Kasi minsan yung pakikisama ang hirap. Oo, para ano siya, di ba? Yung bang mahilig tayo sa pakikisama, later on bumibilis, pakikisama, nagiging nakikisama na tayo, di ba? So yun, number 2, material success is not spiritual success. Kaya gaano ka man kayaman, hindi yan ang tunay na success. Kasi ang tunay na success yung makarating ka sa langit, yung makarating ka sa lugar na puro ginto, puro ano doon, puro makasama tayo for 1,000 years, nakasama si Kristo. Yun po ang tunay na success, yung uuwi tayo, yung meron tayong eternal life, may save tayo, may Diyos tayo sa buhay. Yun po ang spiritual success. Hindi ko sinasabing pabayaan ang trabaho nyo. Okay, ang sinasabi po natin, tayo po'y patuloy, di ba na unahin ang Diyos sa ating mga buhay. Anong sabi niya dyan sa Mark 8:36? For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Kahit mapasayuan mo ang buong mundo, kahit ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, kung ligaw naman ang kaluluwa mo, ano mapapala mo? Kasi yung kayamanan sa mundo, iiwanan mo yan. Haharap ka ngayon sa dambana ngayon ng Diyos. Diba? Haharap ka ngayon sa tarangkahan ng pintuan ng langit. Diba? Anong sasabihin mo sa Diyos? Diba? Yung blessing ba na binigay ko sa iyo, inubos mo lang para sa iyo. Diba? Kaya tayo binibless ng Diyos to be a blessing to others. Kaya tayo hinihil ng Diyos to heal others. Kaya tayo nire-repair ng Diyos to repair others. Kaya tayo tinutulungan ng Diyos para tulungan ng iba. Kaya tayo niligtas ng Diyos para magligtas ng iba. Ganon palagi, pinapasa natin ang ating mga ano. Kaya lang, kung puro material ang inipon natin, ang hirap ipasa yan. Ang hirap umalis sa mundo. Maraming gusto i-extend ng buhay kasi marami siyang kayamanan. Kaya ito ang sabi ko, mayaman ka man, plus may Diyos ka pa, kaya mong iwanan yung material. Kaya, kasi ang tunay na kayamanan nasa langit. Okay, so isipin mo yung kayamanan ng mundo sa isang kaluluwa. Kaya yung sinasabi natin sa retreat natin, bring 3. Hallelujah. Bring 3 souls. Meron na bang nag-bring 1 dyan? Nag-bring 2. Okay, nag-bring 3. Meron na ba yun? Diba? Pang-retreat lang ba yun? Sinasabi natin yun hanggang ipamuhay natin. I-practice na natin. Nililimot natin. Huwag sana natin limutin yung mga declaration natin sa retreat. Kasi kumilos ang Diyos doon. May power of the Holy Spirit doon. Naikwentro natin ang Diyos. Kaya yung sinabi natin na yun, totoo ang Diyos. Yung sinabi natin, tutulungan niya tayo. Kasi we declare, there is power of words. Kaya yung mga sinabi natin, bring 3. Okay? Ay madalasan na natin sila. Kaya purihin ang Diyos. I hope and I believe na ipag-anuhan natin ito, ipamuhay natin ito. Diba? Na magdadala tayo ng tatlong kaluluwa. Sa Sunday ulit, practice. Ngayon, magsimula ka Monday hanggang Saturday. Sana may isa tayo. May dalawa sana tayo. Tatlo ang pangarap natin. Okay? So sabi niya, worldliness weakens your witness. Okay? Kaya na, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Okay, ang problema sa asin pag nawala ang lasa. Ang problema sa Christianity pag nawala si Christ. Diba? Tignan mo yung Christian. Kaya tayo tinatawag na Christian. Bakit? Kasi may Christ. Alisin mo yung Christ. Tiyan lang matitira. Tiyan. Okay, Christian. Okay, so yun po. Kaya napaka-importante para huwag lang tayo tiyan. Christian talaga tayo. Ay, ano tayo? Talagang unahin natin si Kristo. Yung worldliness weakens your witness. Kaya tignan mo, hindi tayo masyadong nakakapag-share. Ino-observe ko yung mga kasama ko minsan. Pagka pumunta kami sa mga kung saan yung kaluluwa, tahimik lang sila. May sarili silang kwento sa sarili nila. Kaya nga, napaka-importante aware tayo. Saan man tayo magpunta. Aware tayo sa kaluluwa. Baka nandyan lang sa tram, nasa bus lang pala. Baka nandun lang sa yung sinasabi mo mukhang Chinese naman ito. Kaya hindi mo kinakausap. Yung pala hinog. Yung pala para sa Panginoong Diyos. Diba? Ready na pala, natatanggap. Saan ba yung church ninyo? O diba? Meron lang kami na-meet sa katulad ng Lohia. Na-meet lang namin dyan sa nagkapansinan lang. So ngayon may Lohia na tayo. Diba? Ganon kabilis yung bring
tree na yun. Okay? Bring tree, hindi lang kasi, ano yan, basta importante, nagsishare tayo. Okay? Pangarap natin tatlo palagi. Okay? So yun po, number 4, delayed obedience is dangerous. Kaya yung pinagpapasantabi natin, yung mga pagkilos natin, pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. Next Sunday, mag-church na ako. By hook or by crook. Diba? Sunday. Hindi sumikat si araw. Diba? Nalamigan. Ay, di bale. Sa next Sunday siguro, baka meron na si Sun. Kaya nga Sunday eh. Bakit parang hindi Sunday ngayon kasi wala si Sun? Kaya hihintayin niya ulit ng another Sunday. Diba? E paano na kung Monday dumating si Kristo? Paano na kung Monday dumating ang rapture? Okay, paano na kung Monday o namatay o nawala o na-aksidente yung gusto nating shiran? Di ba? Magabag yun sa atin. Kaya mga kapatid, sinishare ko lang ito kasi gusto ko mayroong urgency. Makita natin yung urgency ng pagliligtas ng iba kasi malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Ini-encourage natin ito para may reward tayo later. Hindi lang tayo maligtas, masaya pa tayo. Kasi bakit may reward? Matutuwa ang ating Panginoong Diyos, anak, yung, di ba, faithful servant, di ba, sasabihin ng Diyos sa atin lahat. Kaya mga kapatid, ito po yung sinasabi ng ating salita ng ating Panginoong Diyos. May causes of spiritual stagnation, neglect of spiritual discipline. Okay? Matthew 26 verse 41, pray. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Di ba? Kaya humaharap ka sa tukso, watch and pray. Yun lang pangontra dyan. Eh, Pastor, wala namang nakakakita. Hindi ko mo walang nakakakita. Kaya nga maganda, wala kami dyan eh. Para hindi bantay kami sa inyo, hindi kami pulis sa inyo. Kundi you have to be really accountable, responsible to your relationship with the Lord. And even those temptations that you are facing in a daily basis, di ba, ay you have to be accountable for the Lord. Okay? Kaya napakaganda na lumago tayo sa ganitong turo. Ano nyo to? Turo ng salita. Okay? Na ano sabi niya? Watch and pray. Okay? Kaya pagka tayo ay may tukso, may temptation, wala yung asawa mo rito, nasa ibang nag-iisa ka, or wala yung dito, natitem kang magsugal, anong gagawin? Watch and pray. Manalangin. Okay, manalangin tayo at magiging ka sa gawa ng kalaban, 'di ba? Kailangan alam mo, be watchful mga taktika ng kalaban. Kaya prayerlessness weakens spiritual sensitivity. Lack of scripture leads to deception. Peter fell asleep instead of praying, later denied Jesus. Kaya tingnan mo, si Peter tulog ng tulog, sabi ni Kristo, could you not pray for me for 1 hour? Nung bumalik si Kristo, tulog na naman sila. Okay, yung 3 disciple. Kaya pakitignan nyo, pakicheck up nyo yung katabi nyo. Disciple ba yan nagising? Okay? So sabi niya rito, letter B. Okay, for the love for the world. Okay, masyado tayong naano sa pag-ibig sa mundo. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. Kaya yung divided loyalty natin, ay wala naman si pastor, next month pa darating, di ba? Nag-i-enjoy ka sa hindi ako ang kawawa, di ba? Ang demonyo ang natutuwa. Pagpipiyastahan ka ngayon ng kalaban, if you will not guard, if you lay down your guard, mabablakayan tayo. Kaya nga ang training nila sa boxing, kailangan lagi nakataas yung kamay. Kasi bakit? To guard. Pero pag once na binababa mo na yung guard mo, open ka na sa kalaban. Kaya ganun din po sa atin. Amen? Gradual drifting away from God. Katulad ni Demas. Love this present world, sabi niya sa 2 Timothy 4 verse 10. And abandon Paul. Iniwanan niya si Paul. Kasi bakit? He loved this present world. Kaya minsan, di baling maiwanan tayo. Basta tayo magpatuloy sa Panginoon. Ginawa mo naman yung part mo. Marami tayong may mga iniwanan kami. Kaibigan pa namin, iniwanan kami, pero nagpatuloy kami sa Diyos. Kaya lang yung buhay nila ngayon, ngayon pa lang nila nare-realize, di ba? Na mali-mali yung mga choices and decisions nila. So ngayon po mga kapatid, di ba, napaka-importante, huwag tayo masyadong mahumaling sa mundong ito. Kasi bakit? Comfort. Ilayo ka sa Diyos. Iyan ang pangarap ng mundong ito. Okay, next. Sabi niya dyan, unrepented sin. Psalm 66 verse 18, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Sin hardens the heart, breaks
fellowship with the Lord. Katulad ni David, his spiritual stagnation led to moral failure. Okay? Kaya sabi ni David, kapag, sabi niya, I had cherished sin in my heart, kung meron man akong nagawang kasalanan sa puso ko, and Lord would not have listened. Okay? Kaya hindi siya pakikinggan kasi ng Diyos. Okay? We are free to choose sa lahat ng mga gusto natin. Pero you are not free to every consequences of every choice na gagawin mo sa buhay mo. Okay? Kung ayaw mong sumunod sa Panginoon, relax lang ang Diyos. Kaya lang may consequence. Hindi ka niya proprotektahan. Kasi bakit? Hindi niya kasi sosuportahan ang dilim. Ang gawa ng dilim, ang kasalanan, hindi niya sosuportahan. Hindi siya mag-aano sa'yo. Kaya, tingnan mo, pagka nilift niya yung kamay niya sa atin, wala tayong protection. Pagpipiestahan tayo ng kalaban. Tingnan mo kung ano-ano mga dumarating. Meron na yung mga kapatiran dito, matagal na hindi na sinasabihan namin noon, nanlalamig ka na kapatid. Sinasabi na namin ng ganun, hindi pa rin. Hindi naman ako nakakalimot, pastor. Ngayon, tinamaan na siya. Ngayon na may nararamdaman na siya sa physical, sa kanilang present palagi. Kaya lang, mahina na siyang kumilos. Medyo mabagal niya yung kanya. Hinintay pa niya. Sana noon pa, kahit humina man siya, in case na humina man siya sa physical niya ngayon, at least may marami siyang nagawa pa sa Panginoon. 'Di ba? Yun ang heart natin. Kaya huwag tayong magtago kahit maliit na kasalanan. Okay? Para yung unrepented sin, yung may kasalanan, inalagaan natin. Kaya tingnan mo, si Ahaz sa Genesis, ahas talaga ang description sa kanya. Pagdating sa Revelation, dragon na siya, lumaki. Kaya pagka ang kasalanan, ang nature ng kasalanan, pag inaalaga mo yan, lumalaki. Pag lumaki, control ka na niya. Pag lumaki yan, nagiging gulayat yan. At kayang-kaya kanyang i-bandage. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Akala mo ba, tulog ang Diyos? Akala mo ba, hindi ka nakakita ng Diyos? Kahit wala kami dyan, kita ka ni Lord. Ang mata namin dyan, ang Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayo na magsumaliksik, patuloy na kumapit sa Panginoong Diyos. Pinagpipray namin kayo. Yun lang ang bukod namin kayang magawa, to pray for you in a daily basis. Na ipag-pray namin ang katatagan ninyo, yung mga choices nyo sa buhay. Protektahan kayo ng Panginoon. No? Kaya napaka kaya yun po yung maliit lang na kasalanan itatago natin, it stagnate our spirituality. Later on, iba na priority mo. Kasi ang yung stagnation kasi, ang water na may stagnant, di ba? Dudumi. Potential siya for germs. Potential siya for contamination. Ganun po ang stagnation. Okay? Yung may stagnant na tubig, 'di ba? Magkakaroon ng kiti-kiti 'yan, 'di ba? So yun po, hindi na pwedeng mapakinabangan. So yun po, kaya unrepented sin, bantayan po natin. Baka meron tayong mga hindi nare-repent. 'Di ba? Ang repentance kasi yung pagtalikod, itigil. Okay, kung natutukso ka pa sa alak, natutukso ka pa sa sigarilyo, kung gusto mo talaga magbago, magpatulong ka sa Panginoon. Marami pang ayaw magbago eh. Kaya hindi namin pwedeng ipilit. Hindi rin pwedeng pilitin ka ng Diyos ng pagbabago. Pero hindi mo rin ma-stop ang Diyos na i-allow niya ang consequence sa choices natin. Kaya hindi ibig sabihin na okay naman ako, nag-church naman ako kahit nabubuhay ako sa Hindi ibig sabihin ay nakakapag-church ka, hindi ibig sabihin ay tama na. Hindi ibig sabihin ay tama yung mali na ginagawa natin. Kaya tayo nag-church para maitama, para maituwid yung mga mali natin na ginagawa, para talagang maipamuhay natin na tayo ay anak talaga ng Diyos. Okay, katulad ni David. Believer na si David. Okay, naglaro pa. Nakakita pa siya ng Bathsheba. Naliligo. Hubad na babae. Diba? Natukso pa siya. Hanggang sa isang temptation lang na napatingin hanggang sa pagpatay. Okay, pinatay niya yung asawa ni Bathsheba para mapasangkan niya, para walang kaso. Okay, ay pinapatay niya yung kanyang asawa. So yun po ang nangyari, 'di ba? Kaya tayo po, maliit lang na kaya lang, 'di ba? Sugat-sugat na tayo later on. Kaya mga kapatid, unrepented sin, kung meron man yan sa puso natin, surrender it to God. Discouragement and weariness. Okay, let us not become weary in doing good. Sa Galatians 6 verse 9, loss of motivation. Kaya let us not become weary. Huwag sana tayo mapagod na gumawa ng mabuti.
Sabi niya rito, can loss of motivation, yung bang nawawala yung motivasyon mo na, wala naman pumapansin sa akin, hindi naman nila nakikita yung ginagawa ko, kaya nalulus yung mga motivation natin. Kaya nga sa church, okay, si Jesus Christ ang star dito. Si Jesus Christ ang nalilift up dito. Kaya every time na kumilos tayo, do it for Jesus. Kaya tignan mo, God will bless you. Nakita ko yan, pero hindi ko kayo kayang i-bless na katulad ng pagbe-bless ni Kristo. Kaya kay Kristo tayo lahat. Huwag kayong tumingin kay Jonathan. Si Kristo ang tignan ninyo. Okay? Siya ang tagapagligtas, hindi po ako. Kaya mananagot tayo lahat sa Kanya. Focus on problems instead of God. Kaya yung mga discouragement and weariness, ano yon? Prone sila na mag-focus sa problema. Yung toothpick, di ba? Dati toothpick lang, kaya lang i-explain naging troso. Ganon eh. 'Di ba? Yung grasshopper, 'di ba? Sabi niya yung spy sa pinadala ni Moses ba 'yon? Pinadala niya yung mga spy. Okay, ang tingin nila sa sarili niya, mga grasshopper lang kami sa tingin nila. Kaya nalalakihan sila sa ano, hindi nila nakita yung kalakihan ng Diyos. Nalakihan sila sa mga kalaban, sa mga giants. Okay? Hindi nila nakita na mas malaki ang Diyos na meron sila gaano man yung higante na nandoon sa lugar na yon, 'di ba? Kaya napaka-importante, anumang higante ang haharapin mo at challenge at problema, tandaan mo palagi, mas malaki ang Diyos na namatay para sa iyo, na namatay para sa akin. Mas malaki ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mas malaki ang Diyos na nagbigay ng eternal life sa atin. Mas makapangyarihan siya anumang klaseng problema. Kaya kung may problema ka, huwag kang umalis sa Diyos, kundi kumapit ka sa Panginoon. Huwag ka rin kumapit sa patalim, masusugatan ka. Kumapit ka sa ating Panginoong Diyos para hindi tayo ma-stagnant. Amen. Okay, how to overcome? Ito naman ang solusyon. How to overcome? So we discuss yung things ng causes siya. Okay, we are not accusing na may ganung pamumuhay. Kaya lang, pag-usapan din natin how to overcome. Okay, spiritual stagnation. Letter A, return to your first love. Bumalik tayo sa pag-ibig natin. Unang pag-ibig. Hallelujah. Kaya kayong mga mag-asawa, kung nakakalimutan nyo na yung unang pag-iibigan ninyo, ibalik ninyo. Okay, i-revive ninyo. Kung na i-date mo si Mrs. noon, i-date mo siya. Now is the proper time na i-date mo. Kahit may wrinkles na yan, i-date mo pa din. Okay, pastor, may wrinkles na kasi. Ikaw din naman ang nagpa-wrinkles dyan eh. Kaya nga nagka-wrinkles yan eh. Di ba? Kaya napaka-importante, bumalik tayo sa first love natin. Kung nagpipray ka noon, di ba, ng 20 minutes, di ba, gawin mong 30. Di ba? Isipin, ngayon, 1 minute na lang, nahahabaan ka. Di ba? So yun po, kaya napaka-importante, bumalik tayo. God, bumalik nga ako sa first love ko. Yung unang ano mo ang Panginoon, na inkwentro mo, yung unang EGR. Di ba? Ang sarap yung unang EGR, yung iyak, yung uhog natin noon, sama-sama lahat. Di ba? Pero wala tayong pakialam dahil bakit nararamdaman natin ang apoy ng Diyos. Di ba? 4:30 ang service. Okay, 4 o'clock, nasa church ka na. Di ba? Sana bumalik, sana all. Hallelujah. Ganun sana tayo. 5 o'clock ang prayer meeting, 4:50. Nandun ka na. Hallelujah, Jesus. Kaya yun po, first love. Sabihin mo nga sa kapatid, bumalik tayo sa first love natin kay Lord. Okay, sige pakisabi, kaliwa, kanan. Hallelujah, Jesus. Okay, nakikita ko kayo. Letter B. Okay, sa letter B na po tayo mga anak. Rebuild spiritual disciplines. Okay, Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, praying together. Okay, kaya magiging debotado tayo. Dati maraming debote. Okay, 'di ba? Tongga rito, tongga doon. Okay, maraming debote dati, pero nung nakakilala tayo sa Panginoon, hindi na tayo debote. Okay, debotado na tayo sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang pagliligtas po sa ating lahat. Kaya napakabuti ng Panginoon na sumusunod tayo, kinakantsawan man tayo, hindi ka na debote ngayon ha, hindi ka na umiinom ngayon, okay lang. 'Di ba? Huwag mong personalin. Kasi bakit? 'Di ba? Kasi sumusunod ka na sa Panginoong Diyos natin. Kaya bumalik tayo kasi ang bilang anak ng Diyos, marami kang tatalikuran talaga na gawa ng mundo.
Okay? So yun po, return to your first love. Remember, kaya makita natin yung verse na yan. Remember, 'di ba? Yung kung saan ka nahulog, magsisi at restart again. Ibalik mo na naman yung dati. Kaya remember, saan ka ba nanlamig? Kailan ka ba nanlamig? 'Di ba? Baka sa isang pagkasisinungaling. Saan ka ba nanlamig? Baka sa isang maling relasyon noon. O baka sa hindi ka napagbigyan. Okay, ng pabor. Okay? Saan ka ba nanlamig sa church? Nung ba hindi ka nakamayan? 'Di ba? Kaya balikan natin 'yon. Saan ba tayo na-stagnant? Saan ba tayo ba parang may nakatanim? Ganun ba ang taga-church? O, 'di ba? Generalize tayo, kaya wag tayong magsalita ng general statement kasi hindi lahat ay ganun sa church. Kung may pagkakamali, ayusin natin. Okay? Pero wag mong idamay ang church. Walang kasalanan ng church. At kung may kapatiran na nagkamali dyan, siya lang. Mag-usap kasi magkapatid naman kayo eh. Magkapatid naman tayo eh, di ba? So wag i-generalize palagi church. I-address natin church. O, di ba? So, yun po, wag naman po sanang ganun. Kaya remember, alalahanin mo saan ka nanlamig. Saan ka nag-start ng lamig? Na wala ng appetite. Okay? Nung dumating ba ang blessing? Kasi ang blessing din, pag nabulag ka sa blessing, ang tendencies natin sa atin ay mag-relax na lang tayo kasi bless tayo. Kaya kung kailan tayo pinagpapala, doon tayo nawawala. 'Di ba? Baka blessing, 'di ba? So yun po, kaya siyasatin natin. Remember where you have fallen. Okay, and then repent. Ibig sabihin, tigilan. Humingi ng tawad at isuko sa Panginoon. At mag-start tayo muli. Rebuild your spiritual discipline. Daily work, word intake, sorry. Daily word intake, yung salita ng Diyos. Okay, consistent prayer. Kaya ito po, na-build ang church dyan sa Finland. Sa totoo lang po, nagsimula sa prayer. Nasimulan po ito sa prayer. Bago po ako mag-Bible study, nagpipray kami noon. Kahit aapat sila, nagtiyaga po tayo. Hindi namin tinignan na yung apat lang. Hindi namin nilang lang yung apat noon. Pero seryoso kaming manalangin. God, kung kalooban mo to, Finland, buksan mo pa ang mga puso ng iba. Lord, ikaw ang magkonbikta sa iba. I-guide mo kami, i-direct mo kami. Lord God, at ang challenge namin, wala pa kami dyan. Ano lang ito? Anong tawag nito? Zoom lang. Messenger lang. Yun po. Kaya napakaano eh. Kaya ito, hindi ko gawain ito. Gawain ito ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano man papagawa ng Diyos sa'yo later on, angkinin mo na gawain ng Diyos. Di ba, nautusan lang tayo. Okay, caretaker lang tayo. Hindi tayo ang nagmamay-arian ng mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Huwag nating pagmay-arian. Okay? So rebuild spiritual discipline para patuloy na humble tayo, patuloy na accountable tayo. Yung accountability, napaka-importante, kumikilala tayo. Kaya yung mga SOD, nakakaramdam na sila, hindi pangungontrol yan, kundi yan ay accountability. Nakakaramdam na kayo ng accountability. Kaya hindi kayo just basta-basta nag-i-exist lang dyan. Somebody na meron tayong leadership na tayo po'y pinapatupad natin sa sa loob ng iglesia natin. Okay? Kaya may accountability, kaya merong reporting, merong information, may tamang communication para wala tayong salot-salot na problema. Okay, pagka hindi maayos kasi ang church, maggugulo ang church. Pero ito po, kaya kami humihingi ng mga reporting, information. Okay, bago kayo magplano, nalalaman namin kasi hindi namin kayo mababakapan later on pagka mali-mali. Kaya maganda na inform kami para sa kaayusan. Okay, hindi para sa pangalan namin, hindi namin sinasabi na hindi na kayo nagre-rebelde kayo, hindi. Ang sinasabi natin ay kaayusan. Ang sinasabi natin ay binibuild up natin kasi ang kingdom. Kaya may proper communication, may reporting, merong commenting, 'di ba? Nagko-comment din tayo. So meron din tayong marami tayong ginagawa, okay? Para sa kaayusan. Kaya yun po para tayo po ay maging maayos. Kasi every bahay is unique. Okay? Every bahay ay may order. Okay? Para hindi magulo ang isang bahay. So yun po, rebuild spiritual discipline. Okay, kaya namin minsan tinatanong, nagbasa ba tayo sa ating yearly reading? 'Di ba? Kasi bakit ang gusto ng bahay natin, 'di ba? The body of Christ, 'di ba? Gusto ni Christ, maano tayo ma-word tayo.
maano tayo sa Bible. Hindi tayo ma-ministry, kundi makaano tayo ng kaluluwa. Kaya tayo po, kayong mga tumutugtog na, kayong mga ginagamit na ng Diyos, wag lang kayo puro ministry. Dapat may disciple kayo. Dapat may inaalagaan kayong mga kaluluwa. Kaya sabi namin, nagkukumusta kayo, nagfa-follow up tayo. Patuloy tayo mag-follow up, mangalaga tayo ng kaluluwa. Kasi yung ministry, maganda na yan, okay yan, kaya lang, kailangan na rin natin na nagfa-follow up tayo. Meron tayo. Iba kasi yung paglago doon. Yun ang vision natin. Hindi sinabi sa Matthew 28, 18, 19, di ba? Na go in, ano nga pala yung verse na yun? Go in make, ano yun? Go in make, ano sabi niya doon? Go in make ministry. Hindi niya sinabing ganun. Kundi ang sinabi niya, go and make disciples. Yun ang vision natin eh. To make a major spiritual impact through experiencing, embracing, okay, empowering, and engaging. Kaya yung engage to people. Kaya tayo, ang heart ko, pag sinasabi ko, mag-follow up tayo ng Bring Tree, okay, mag-engage tayo sa tao. Okay? Kaya hindi lang yung ano tayo sa inaano natin yung giftings natin, yung mga ministry na meron tayo. Okay? At marami kasing, dahil marami silang ginagawa na, nagmi-ministry na sila, nawawala na yung Bring Tree, nawawala na yung engaging, okay? Nawawala na yung evangelism, nawawala na yung OVE, wala nang susunod sa kanila. Kaya later on, pag na-ministry ka lang, after all, nag-lead ka ng worship for the whole of your life, kaya lang wala kang na disciple. At yun ang hanapin ng Diyos. For what shall it profit a man if he gains the whole world and loses one soul? Diba? So yun po, ma-challenge tayo dito. Okay? Hindi ko kinukontra yung mga ministry. Salamat at meron tayo. May talino, galing kayo. Praise the Lord. Kaya lang, balanse tayo. Okay? Huwag puro ministry. Discipleship tayo. Kaya mag-disciple kayo. Mangalaga kayo ng katulad ninyo. Kaya pagka nabago kayo, maraming mababago din. Pero kung pasaway kayo, marami ding pasaway. Di ba? Kung nanganak ka nga, ikaw ay, balat sibuyas, pag nanganak ka, 10 balat sibuyas, di ba? Kaya napaka-importante yung transformation, yung character formation. Mas after ang Diyos sa character formation. Kaya tignan mo, kahit napakagaling mong sa instrument, napakagaling mo lahat sa lahat, administration, napakagaling mo kung wala kang character, kung wala kang patience, kung magaling ka, padikta-dikta ka na lang, di ba? Hindi mo na kinikilala yung leader mo, hindi mo na kinakilala yung pastor mo, parang mas matalino ka na sa feeling mo, ibabagsak ka ng Diyos, di ba? So, pero iba yung matalino ka na pero humble ka. Matalino ka pero nagpapasakop ka. Pastor, tama ba ito? Ipa-check ko nga sa'yo. Okay ba ito? O, di ba? Ang sarap nung ganun na disciple eh. Kasi ganun ako kay Pastor Larry noon. Kaya napisil ako ni Pastor Larry because of those kinds of attitude for the glory of God. Sinasabi ko lang, okay? Para matularan siya. At yun, at hanggang ngayon. Hindi ko siya sinapawan, hindi ko siya ininggitan sa honor na para sa kanya. Due na para sa kanya, ibigay nyo kay Pastor Larry yan. Sabi ko sa kanila. So ako ay ano lang dito. Servant lang ako. Di ba? So napakaganda. Tatagal kasi tayo sa paglilingkod sa Panginoon at marami tayong reward later on. We are not worshiping the rewards. We are after sa obedience natin sa Panginoon. Kasi bakit? Character kasi yon, obedience. Hallelujah. Letter D na tayo. Take action in faith. Okay? Stay connected to Christ pala. Okay? Yung apart from me, you can do nothing. Abiding produces fruit. Kaya dependence over self-effort. Yung bang dependency mo sa Panginoon. Yung dependent ka sa Diyos. Lord, tama ba to? God, ano ba ito? Tama ba itong gagawin kong ito? Ganon sana tayo. Hindi yung ang dami mong dinisaydan, tapos sabihin mo, oh, di ba? Agrihan mo, Panginoon, kasi nakabili na ako ng ticket. Sinabi ba ng Diyos na bumili ka ng ticket? Katulad anong tawag nun? Yung propeta, na si Prophet Jonah. Di ba? Parang gusto niyang, Lord, bumili na ako ng barko ko. Ticket ko na papunta sa Tarshish. Hindi mo na ako dadalhin sa Nineveh. Ang gusto ng Diyos sa Nineveh eh.
Kaya lang ayaw ni Jonah, matindi to na disciple, 'di ba? Kaya bumili siya ng ticket na papunta ng Tarshish, hindi sa kalooban ng Diyos ang napuntahan niya ngayon. Kaya 'yun nagkagulo-gulo. Sana hindi na siya kinain ng isda. Sana hindi na hard way ang pagpunta niya sa Nineveh. Sana sumakay na lang siya ng barkong papunta ng Nineveh. Kaya lang pinilit pa rin niya ang gusto niya sa Tarshish na nagpunta. Kaya tingnan ninyo, ang dami nating gulo sa buhay pagka hindi tayo maging connected kay Kristo. Yung dependency. Lord, tama ba to? Sa Tarshish ba ako? Sa Nineveh? Oh, di ba? So yun, mayroon sana tayong ganung puso. Okay, take action in faith. Do not merely listen to the word. Do what it says. Hindi lang tayo tagapakinig. Put into action. Every word that we read, every word that we hear, every Sunday, every prayer meeting, every Bible study, we put into action. Oh, kasi ang fulfillment ng word is when you begin to put in action. Serve others. Kaya pagka ito, maglingkod tayo sa iba. Share your faith. Practice obedience. Kaya surround yourself with growth-oriented believers. Kung gusto mong lumago, i-surround mo, palibutan mo ang sarili mo sa mga growth-oriented believers, yung mga gusto nilang lumago ka, yung gusto nilang mag-success ka. Huwag kang pumunta sa mga inggitero. Huwag kang makipag-friendship sa mga inggitero. Iinggitan ka dyan. Hindi ka niyan palalaguhin. Kasi ang gusto nila, sila lang ang sikat. Kaya napaka-importante kung gusto mong tunay na success, 'di ba? Pasaksesin mo din ang iba. Kasi ang tunay na success, willing kang magpa-success ng iba. Kaya ako nagtitrain ngayon sa inyong lahat, sa bawat isa at sa panawagan ng Diyos later on. Kasi bakit hindi willing akong mapalitan. Willing ako na may tatayo, may uupo later on na pwedeng i-train ng Panginoon. Kaya hindi ako after sa posisyon. Okay? Hindi na ako after sa position. After ako sa kingdom ng Diyos. After ako na makatulong. After ako na lahat ng gift na bigay ng Diyos maibigay ko, mapakinabangan ako ng body of Christ. Bago ako umalis sa lupang ito, na ipasa ko sa iba. Para hindi maputol. Para magpapatuloy ang kalooban ng Diyos sa Finland. Okay? So yun po. Breaking spiritual stagnation. Number 1, wake up spiritually. Pakisabi sa katabi, wake up. Gising pa ba yan? Okay. Revelation 3 verse 2. Wake up, strengthen what remains and is about to die. Spiritual stagnation is not permanent, but it must be confronted intentionally. Kaya kino-confront natin intentionally ngayon para wag tayong mag-relax sa gusto ng mundo, kundi abala tayo sa pagsusumikap na maglingkod, unahin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi niya diyan, wake up spiritually. Ephesians 5:14. Sabi niya, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. Bumangon ka mula sa mga patay at si Kristo ay sisikat sa iyo. Hallelujah, Jesus. Buhay ba yan katabi mo, hindi patay? Ayan, naniniwala ako, buhay pa naman kasi gumagalaw pa kayo. So, gumising ka, natutulog. Okay, sabi niya dyan, bumangon ka mula sa mga patay. At si Kristo ay sisikat sa iyo. No, magsha-shine, ibig sabihin magsha-shine si Kristo sa buhay natin. Ang pagtigil ay kadalasang nagsisimula sa spiritual na pagtulog, kawalan ng kamalayan, pagiging kampante. Okay, so yun po, yung complacent na tayo, okay na lang kung online, mag-online, kung saan pa nakasalampa, kung ano-anong pag ginagawa, sana magfo-focus tayo. Kasi Sunday worship service ito. Kahit tingin nyo, kahit online ako, nagbe-behave pa rin ako kasi Sunday worship service ito. Hindi yung nakahiga ako, hindi yung kung ano-anong ginagawa natin. Siyempre, bukod iba yung nagda-drive, iba yung siyempre, 'di ba? Pero kung okay ka naman, wala ka namang makinig talaga. Yung kakitaan ka ng Diyos kasi hindi ka namin nakikita, pero nakikita ka ng Diyos. Kaya maraming ayaw magpakita sa video kasi bakit? Makikita nga sila. Pero alam mo ba, nakikita tayo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya wake up! Okay, tulad ng isang alarm clock, maaaring hindi mo ito magustuhan, ngunit kailangan mo ito upang maiwasan ang pagkukulang sa mga mahalaga para hindi ka maano sa mga
mga mabubuti at dapat mong maasikaso sa buhay. Kaya kailangan mong gumising. Ayaw natin ng alarm clock minsan. Ay, talaga naman itong alarm clock, tumunog na naman, di ba? I-close mo. Kaya yung alarm clock mo, 3. Pag na-close mo yung isa, after 2 minutes, magri-ring ulit yung isa. So yun po. Kaya, bakit? Ayaw natin eh. Kasi yung laman gusto matulog. Ganyan din sa spiritual. Kaya kailangan natin itong mga panggising na mga preaching na ganito para hindi namin kayo kinokondima, kundi tayo po'y sana makonbikta para patuloy tayo. Oo nga, yes Lord, kailangan ko magising pala spiritually. Hindi ako papayag na malampasan ako ng Diyos. Hindi ako papayag na hindi masama sa rapture. Okay? Kaya yun po. Kaya yung mga tulog, yan ang mga maiiwanan sa rapture. Yung mga naghihintay, kasi nag-aabang sila, nakikita nila, to all bababa si Kristo through rapture, no? Bababa siya sa alapaap at makikita natin lahat ng naghihintay, lahat ng gising spiritually. Kasi bababa siya sa mga gising, bababa siya sa mga ready. Are you ready? Ang tanong, are you ready? Hallelujah, Jesus. Okay, malapit na po tayong magtapos. Okay, repent, sabi niya rito. Number 2, repent and reset your heart. Mag-repent tayo. Yun po ang gagawin natin. Remember, saan ka nahulog? Magsisi. Okay, talikuran ng mali. And the works, okay? Sabi niya dyan, and the works you did, and do the works you did at first. Ano yung mga ginagawa mo dati? Di ba? Attend tayo ng prayer meeting. Nag-i-enjoy tayo mag-church. Pero ngayon, ang dami mo ng kotse, ang dami mo ng bahay, ang dami mo ng trabaho, nawawala na yung priority natin na Diyos. Dapat sana, priority ang hindi. Sabi ko sa aking anak noon, pagka ayaw niya mag-church, hindi anak, mag-church tayo. Ganon tayo mga magulang. Ituro natin ang ating mga anak. Okay? Kaya na hindi man sila sasama. Pastor, hindi ko naman mapipilit. Okay? Kaya lang at least sinabi mo. At least na nanindigan ka. At least nakita nila nagpatuloy ka sa Panginoong Diyos kahit hindi sila sasama. Ang masaklap minsan, ayaw kasi eh. Di ba? Nilamig kasi eh. Ano kasi siya, ayaw niya kasi, ayaw kong pilitin kasi, di ba? Pagka ganun tayo, dapat tayo mga magulang, tayo magdala. Tayo ang dalhin natin ang mga anak natin. Kasi bata pa lang sila, marami pa silang mararanasan sa buhay. Kaya kung hindi mo na ready yan, at lumaki, at magkabuhol-buhol ang kanyang buhay, hindi mo na sa spiritual niya, kasi ang bukod tanging makapag-ayos lang sa puso at buhay ng tao, spiritual life. Di ba? Hindi blessing. Maraming pera, kung kailan maraming pera, doon pa naging addict. 'Di ba? Kung kailan maraming doon pa naging prideful. Kung maraming mga blessing, kung kailan naging abroad, doon pa nagiging mayabang. 'Di ba? Kaya pag mayabang tao, madaling masaktan 'yan. Kaya napaka-importante mga kapatid, yung tayo po ay patuloy sana na maiano natin ang buhay natin at ang buhay ng mga anak natin. Okay? Idalhin natin sila sa Panginoong Diyos. Okay? Renew your mind with the word. Okay, bakit? Para maapuyan tayo. Daily scripture intake, meditate, not just read, apply immediately. Just 1:8. Rekindle your prayer life. Kaya yung prayer life natin, si 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Start small but consistent. Okay, nagsimula ako ng 3 minutes, 5 minutes. Okay, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour. 2 hours. Ngayon, wala nang oras ang prayer ko. Nasa banyo man ako, nasa kwarto man ako, nasa biyahe man ako. Nagpipray ako in the spirit. At anytime na mag-preach ako, may revelation. May sasabihin ng Diyos. May mensahe palagi. Madali yung receptor mo, yung receiving mo, yung intake mo sa voice ng Diyos, madali mong ma-pick up. Kasi bakit? Naka-align palagi yung spiritual natin sa Panginoong Diyos. Kaya rekindle your prayer life. Masanay tayo, matrain tayo. Na-train ako ng Diyos sa prayer life. Nag-i-enjoy ako pagka nasa prayer ako. Kahit nag-iisa, kahit hindi mo ako kakausapin ko ang Diyos. Diba? Hallelujah, Jesus. Kaya yun po, last, balik tayo sa vision. Yun ang vision natin, making a major spiritual impact in Finland, Europe, and the whole world. Ano yung purpose natin? To love God and people. Kaya loving God,
loving people. Ano yung goal natin? Every believer a disciple maker. Kaya dadalhin namin kayo para later mag-produce din kayo ng katulad ninyo. Yun lang naman eh. Kung ano yung ginawa sa'yo, yun ang gagawin mo. Kaya kung hindi ka dumaan sa proseso, saan mo dadalhin? Yung mawiwin mo later on. Saan mo proprosesohin? 'Di ba? Kaya maraming nagsasabi, kailangan ba yung proseso na yun? Dami-dami naman proseso na yan. Every family is unique. 'Di ba? Pero sa pagsunod natin, ay nakita namin sa pagsunod namin, pag-apply namin sa vision na ito, lumago ang church. Okay? Dumami ang church dito sa Europa. Okay? Kahit sa Pilipinas, naabot na po natin. Di ba? Dahil bakit? Dahil sa process na ito. Kaya napaka-importante po na may vision tayo. Okay? Nanggaling din ako sa church. May mga church din na pinanggalingan ko doon. Noon. Di ba? Kaya lang walang vision na ganito. Walang direksyon. Hindi mo ma-define kung saan ka dadalhin. Na born again ka to be, para ilagay ka lang sa isang ministry. That's all. Pero ito, hindi ka lang mami-ministry dito, mag-alaga ka rin ng kaluluwa. At sa time ng pag-aangalaga mo sa kaluluwa, kung nakaalaga ka ng kaluluwa, sigurado ko, maraming binago ng Diyos sa buhay mo. Kasi bakit? Relationship siya. Saan tayo mabilis mabago? True relationship. Hindi ministry. Kasi ang ministry may tendency pagalingan tayo. Pero sa pangangalaga, di ba, pahambulan, pahabaan ng patience niyan, 'di ba? Pagpapatawaran, pag-i-encouragean, 'yan, puro karakter eh. Nagtatagal, lo. You can learn the Bible 4 years, 3 years, 2 years. Maano mo na, you can study the Bible. Pero the character, kahit 5 years ka ng Kristiyano, kung hindi mo pinabasag, hindi mo pinakorek, yun pa rin, matampuhin ka pa rin, kahit alam mo ang Biblia, Genesis to Revelation, without any relationship with the Lord, there's no transformation. Kaya napaka-importante ang may relasyon tayo kay Kristo para may pagbabago tayo. 'Di ba? Iba kasi pag anak ka ng Diyos. 'Yun ang gusto ng Diyos. Anakin ka muna. Tanggapin mo muna siya na ama mo. Ibilang mo muna siya na ama mo. Tagalangit, anak ka, pamilya ka ng Diyos. 'Di ba? Doon kanya tutulungan sa pagbabago ng ating pag-uugali. Kaya napaka-importante para hindi tayo ma-stagnant, tuloy-tuloy sana tayo sa pagbabago. Hallelujah! Palakpakan naman po natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Pwede ba tayong tumayo lahat? Hallelujah, Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Worship team, please. Oh, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Oh, God. Thank you, Jesus. Holy Spirit. Oh, God. Thank you, Lord. Maraming salamat. Worship team. Andyan na ba ang mga worship team? Hallelujah. Sige, tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Jesus. Iyon. Okay. So, ngayon ang gagawin natin,